Samantala, upang madagdagan at mapalalim ang kaalaman sa doktrinang Kristiyana, sisimulan na ang pagsasagawa nito ng nasabing organisasyon. Pakinggan natin si Brother Ray Silverio na taga Balete Aklan na ngayon ay kasapi ng Montfort Missionary na nakabase sa Roma sa panayam sa kanya ng programang ito. Maganda ang kinalabasan ng pag-uusap at nabuo kaagad ang mapag-usapan tungkol sa gagawing grupo ng samahan ng Barangay San Virgen dito sa Roma. Okay. Bali, brother ng Montfort Missionary at devote rin ng ating Blessed Mother, kayo ba sa inyong congregation ay mayroong magagawang suporta o tulong para mas lalo pang mapalalim at madagdagan ang kaalaman ng ating mga kapatid, lalo na ang mga deboto ni Mama Mary sa ating Kristiyanong doktrina? Yun na yung nag-offer ako sa organisasyon na kung makapagbigay ng recollection para makatulong sa ating mga kababayan na devote ng ating mahal na Birhen. Ang purpose nitong recollection na gagawin ay naibibigay ko ay para mapalalim ang pananampalataya nila sa ating mahal na Birhen at lalo pa nilang maintindihan kung ano ba talaga ang role na ni Mama Mary sa atin bilang Kristiyano at lalo pang mapatatag ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na Birhen. Ba't naisipan mo na magbuluntad, Brother Ray? Siguro ito yung, kahit nung nasa Pilipinas pa ako, ito yung aking gawain bilang brother sa aming kongregasyon, lalo na sa mga Legion of Mary. Ako po ay palaging nagbibigay ng mga retreat at recollection at ang aking topic ay patungkol lagi sa ating mahal na ina. Dahil ito ay sa aking pagkakaalam at sa aming kongregasyon ay Maryland Congregation. So, ito yung aking natutunan at napalalim ko yung sarili kong paano sumunod sa mga gawain ng ating mahal na ina. So, itong mga natutunan ko ay gusto ko rin ibahagi sa ating mga kababayan na deboto ng ating mahal na ina. Salamat. Sa ngayon, itong Our Lady of the Philippines or Barangay San Virgen nga, affiliated as of now sa community ni San Lorenzo de Ruiz de Manila, na kung saan ang bali headwaters o sentro nito sa St. Ignatius Church. Mayroon na bang pahintulot ang ating parokya sa pamamahala ni Padre Roel na gagawin itong nasabi mong pag-aaral sa ating doktrina? Yun nga, nung kinausap ng isang miyembro ang ating kuraparoko dito sa Roma ay pumayag naman siya at binigyan niya ako mismo ng pahintulot para magbigay ng recollection. At masayang-masaya ako dahil at least maibahagi ko rin ang aking kaalaman sa ating mga kababayan dito sa Roma, lalong-lalo na sa mga deboto ng ating mahal na ina. At ito ay napakagandang pagkakataon dahil lalong-lalo na ay malapit na ang kaarawan ng ating mahal na ina sa Disyembre 8. So siguro ay tugmang-tugma itong ibigay kong recollection sa ating mga kababayan dito sa Roma. Okay. Kailan gaganapin itong sinasabi mong recollection? Ito ay gaganapin sa December 9, 2012. Ang Barangay San Virgen o mas popular sa pangalan na Our Lady of the Philippines sa Amerika at Europa at sa iba pang bansa sa mundo ay nilunsad, dinevelop at naipundar ng mga laiko sa Silay City, Negros Occidental sa Pilipinas.
sa pamumuno ni late Dato Antonio Gaston, ang national leader at founder. Ang Barangay Sang Virgen na ang patrona ay Birhensang Barangay, nabigyan ng kanyang official recognition at aprobadong mandated organization ng Catholic Action of the Philippines noong May 1, 1955 and incorporated as a non-stock and charitable corporation noong July 22, 1959. Magmula sa mga taong nabanggit, naglaganap ang debosyon sa Virgin of the Barangay sa 3 rehiyon ng bansang Pilipinas, mula sa Visayas, Mindanao at Luzon. Nagsagawa ng napakaraming mga religious seminary retreats na tinatawag na Samaria for Men and Women, BVYM o Barangay Sang Virgen Youth Movement Seminars, Christian Community Seminars. Meron ding mga debotong Pilipino na naging instrumento na naglaganap ang Birhensang Barangay Devotion sa ibang bansa sa buong mundo. Alan Alfa Alcedo, Balitang Roma Online.